Magandang araw po, mahal kong kaibigan. Naranasan niyo na po ba na nakahiga sa kama sa kalagitnaan ng gabi kung kailan mahimbing na ang tulog ng lahat sa paligid niyo? Pero kailangan niyo na namang bumangon, maglakad ng nakayapak sa malamig na sahig para lang umihi? Kung pamilyar po sa inyo ang tagpong iyan, hindi po kayo nag-iisa. Naranasan din po iyan ni Lolo Ramon mula sa Cebu. At si Lola Carmelita naman mula sa Baguio ay 4 na beses nang nagpalit ng alarm clock dahil palagi siyang nagigising sa gabi kahit wala namang alarm na tumutunog. Ako po si Dr. Benigno Manlapas mula sa Maynila. At ngayon, gusto ko po kayong samahan sa isang paglalakbay upang unawain at dahan-dahang lutasin ang isa sa mga tahimik ngunit malakas na nakakaapekto sa kalidad ng buhay pagkatapos ng edad 60, ang panggabing pag-ihi. May mga naniniwala na ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit ipinakita ng siyensya na mahigit 78% ng mga senior sa Pilipinas ay hindi namamalayang ginagawa ang 5 maliliit na gawi na nagiging sanhi para magtrabaho ang mga bato, kidneys, sa maling oras na ginagambala ang pinakamahalagang tulog sa gabi. Ang magandang balita po ay hindi ninyo kailangan ng gamot para ayusin ang mga gawing ito. Sa ilang simpleng pagbabago lamang na ginawa sa tamang paraan at sa tamang oras, maaari ninyong matamasa ang isang payapa at mahimbing na tulog sa buong gabi. At kung ito po ang unang beses ninyong mabisita ang ating channel, malugod ko po kayong tinatanggap. Ito po ay isang lugar para sa sinumang nagpapahalaga sa kalusugan, nais na mas maunawaan ang kanilang katawan, at nagnanais na mamuhay ng may kagalakan, kalusugan, at kalayaan kahit na tumawid na sa edad na 60. Bago po tayo magsimula, mayroon po akong isang maliit ngunit makabuluhang tanong. Mula saang lungsod o probinsya po sa Pilipinas kayo nanunood? Pakitype na lang po ang pangalan ng inyong lugar sa comments sa ibaba para malaman ko kung sino at taga saan ang mga kasama ko sa landas na ito. At kung makita ninyong makakatulong ang mga ibabahagi ko, pakipindot na rin po ang subscribe button at ang maliit na kampana sa tabi nito para bawat linggo ay maaari tayong magkitang muli at magpatuloy sa pagbabahagi ng simpleng kaalaman para sa kalusugan ng mga senior. Ngayon, simulan na po natin dahil ilang araw mula ngayon, baka magising na kayo na mas sariwa ang pakiramdam kaysa sa inaakala ninyo. Ang katotohanan, tungkol sa panggabing pag-ihi, may isang paniniwala ang maraming nakatatanda na tahimik nilang dinadala na ang paggising ng maraming beses sa gabi para umihi ay normal lang na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang totoo, sa medisina, ito po ay tinatawag na nocturia at hindi ito isang natural na bahagi ng pagtanda. Ito po ay isang senyales na maaaring mayroong hindi balansing nangyayari sa inyong pang-araw-araw na mga gawi. Nakilala ko si Lolo Dionisio sa Davao, 72 taong gulang, na dati ay gumigising ng 4 hanggang 5 beses bawat gabi. Sa simula, akala niya ay dahil lang ito sa katandaan. Ngunit unti-unti, nagsimulang bumaba ang kanyang kalusugan. Ramdam niya ang sobrang pagod sa umaga. Humina ang kanyang memorya at isang gabi, muntik na siyang madulas sa banyo. Ang mga maliliit na insidenteng ito, kapag naulit, ay maaaring humantong sa malubhang kahihinatnan. Kinukumpirma ito ng maraming pag-aaral na medikal. Ang naantalang tulog dahil sa nocturia ay nagbabawas ng deep sleep, lalo na ang REM sleep. Ito ang yugto kung saan pinapatibay ng ating utak ang memorya at kinukumpuni ng katawan ang sarili nito. Kung wala ang yugtong ito, ang inyong katawan
ay napapagod, humihina ang inyong immune system, mas madalas kayong magkasakit, at maaaring maging pabago-bago ang inyong mood. Ang mga putol-putol na gabing ito ang tahimik na kalaban ng paggaling at panunumbalik ng lakas. Ngunit narito po ang magandang balita. Sa mahigit 1% ng mga kaso, ang nokturya ay hindi dulot ng malubhang sakit. Nagmumula ito sa mga tiyak na gawi tulad ng kung anong oras kayo kumakain ng hapunan, gaano karaming tubig ang iniinom ninyo sa gabi, o kahit na ang temperatura ng inyong silid-tulugan. At ang maganda rito, lahat ng ito ay maaaring ayusin. Matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho kasama ang mga nakatatanda mula Luzon hanggang Mindanao, natukoy namin ang 5 pangunahing gawi na nagtitrigger ng nokturya. Kapag inayos ninyo ang mga ito sa tamang paraan, ang inyong katawan ay natural na magsisimulang ibalik ang balanse at ang payapang tulog na walang patid ay magiging posible muli. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang bawat isa sa mga gawing ito ng detalyado at kung paano ito babaguhin ng dahan-dahan, natural, at sa paraang akma sa inyong buhay. Kaya't manatili po kayong kasama ko. Unang gawi, sobrang pag-inom ng likido o pagkain ng masabaw 3 oras bago matulog. Iniisip ng marami na sapat na ang pag-iwas sa tubig bago matulog. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado pa riyan. Sa maraming sambahayang Pilipino, ang hapunan ay madalas na sinusundan ng isang mangkok ng mainit na sabaw ng tinola, ilang hiwa ng pakwan para sa dessert, at marahil isang mainit na tasa ng salabat bago matulog. Ang mga tila malusog na pagkaing ito ay maaaring ang tahimik na salarin sa likod ng madalas na paggising sa gabi para umihi. Hayaan ninyong ikwento ko si Lola Corazon, 72 taong gulang, mula sa Iloilo. Sa loob ng maraming taon, gumigising siya ng 4 hanggang 5 beses bawat gabi. Sinubukan niya ang lahat, mula sa pag-iwas sa tubig pagkatapos ng nibisamodos ni Girma hanggang sa pag-inom ng mga gamot at pag-iisip pa nga ng operasyon sa pantog. Walang gumana. Minsan niyang sinabi, para akong gwardya sa gabi na binabantayan ang sarili kong pantog. Matapos ang isang detalyadong konsultasyon kay Dr. Manlapas, natuklasan ni Lola Corazon ang isang bagay na nakakagulat. Ang kanyang paboritong mainit na sabaw at tsaa bago matulog ang nagbibigay ng presyon sa kanyang pantog. Giniyahan siya ng doktor na magtakda ng isang liquid cut-off time, 3 oras bago ang oras ng pagtulog. Mula noon, nilimitahan niya ang lahat ng pagkaing mayaman sa tubig, maligamgam, na gatas, prutas, sabaw, at maging ice candy. Sa loob lamang ng 2 linggo ng paglalapat ng pagbabagong ito, nagsimula siyang gumising ng 1 beses na lang bawat gabi. At may mga gabi na natutulog siya ng diretso hanggang umaga, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Ang pagkontrol sa pag-inom ng likido bago matulog ay tumutulong din sa katawan na gumawa ng mas maraming vasopressin, isang natural na hormone na nagpapabawas sa produksyon ng ihi sa gabi. Ang resulta ay hindi lamang mas mahimbing na tulog, kundi ang paggising na mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip, at mas refresh. Para sa mga umiinom ng gamot na nagdudulot ng uhaw o may diabetes, mainam na kausapin ang inyong doktor tungkol sa paglilipat ng pag-inom ng likido sa mas maagang bahagi ng araw. At kung nag-aalala kayo sa pagkauhaw sa gabi, magtabi ng isang maliit na bote sa tabi ng inyong kama. Gamitin lamang ito
kapag talagang kailangan. Gaya ng masayang sinabi ni Lola Corazon, isang maliit na pagbabago, ang pag-iwas sa tasang iyon ng tsaa, ang nagbalik ng buong gabi ng aking pahinga. Ngayon, tuwing umaga, pakiramdam ko ay bumata ako ng 10 taon. At marahil, ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring maging unang hakbang ninyo tungo sa panibagong sigla. Ikalawang gawi, huling hapunan at mga natural na diuretic. Si Mang Arthur, 68, ay nakatira kasama ang kanyang asawa sa Zamboanga. Sa loob ng maraming taon, inubos ng nokturya ang kanyang lakas, ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-idlip sa isang upuan sa lilim sa kanilang bakuran. Hindi niya kailanman pinaghihinalaan na ang ulam na gulay sa gabi na inihahain ng kanyang mga apo na puno ng pipino, kamatis, at kinsay o ang nakaka-relax na tasa ng green tea pagkatapos ng hapunan, ang tahimik na gumugulo sa kanyang mga gabi. Nakikita niyo po, maraming pagkain na itinuturing nating malusog tulad ng pakwan, asparagus, celery, kape, tsokolate, at green tea ay sa totoo lang mga natural na diuretic. Kapag kinain ito pagkatapos ng pupupunuit, dahan-dahan itong itinutulak ang mga bato at pantog na magtrabaho ng sobra sa buong gabi. Dati, si Mang Arthur ay kumakain ng hapunan bandang 8:30 ng G. Madalas na nakikipagkwentuhan sa kanyang asawa. Ang kanilang pagkain ay sinusundan ng isang mainit na tasa ng green tea bago matulog. Gabi-gabi, nagigising siya ng 1 Timkenyu, 3:30 no, at muli ng 5:30 no. Akala ko normal lang iyon para sa isang kaedad ko, sabi niya. Pero palagi kong nararamdaman na parang isang multo ako sa umaga. Lumulutang, matamlay, hindi buo ang isip. Sa payo ng kanyang doktor, gumawa si Mang Arthur ng 2 pagbabago. Inilipat niya ang kanyang hapunan sa Ixmampuamaylannik at tuluyang iniwasan ang mga diuretic na pagkain at inumin pagkatapos ng at dinanadamini. 10 araw lamang ang lumipas, natagpuan niya ang kanyang sarili na gumigising na lang ng 1 beses sa gabi. Sa loob ng 3 linggo, nakatulog na siya nang walang patid sa loob ng 6 na oras. Ang pag-ayon sa oras ng hapunan sa natural na circadian rhythm ng katawan ay nagbigay sa kanyang sistema ng sapat na oras upang matunaw ang pagkain at magpahinga bago matulog. Nabawasan nito ang bigat sa kanyang pantog, pinabuti ang panunaw, at nakatulong pa na mapawi ang acid reflux. Maging ang pagsipsip ng sustansya ay bumuti. Marami, tulad ni Mang Arthur, ang nagsabing mas sariwa, mas magaan, at may mas malinaw na isip sila paggising. Akala ko habang buhay ko nang titiisin ito, sabi ni Mang Arthur. Pero ang pag-aaga ng hapunan at pag-iwas sa tasang iyon ng tsaa ay nagbago ng lahat. Nagbiro pa nga ang asawa ko na mukha na raw akong sapat ang lakas para sumama sa morning yoga niya. Minsan, isang simpleng pagbabago lang ang kailangan para matuklasang muli ang kagalakan ng isang buong gabing pahinga. At baka, ito na rin ang susunod ninyong hakbang. 3 gawi, ang pagpunta sa banyo para sigurado. Bago matulog, nakakatulong ba o nakakasama? Sa maraming sambahayang Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda, ang ugali ng pagpunta sa banyo bago matulog ay itinuturing na isang matalinong pag-iingat na naipasa sa mga henerasyon. Tila ito ang tamang gawin, alisan ng laman ang iyong pantog para sigurado upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtulog. Ngunit paano kung ang ritual na ito na may mabuting intensyon ay tahimik na sinasanay ang iyong katawan sa isang hindi mapakaling siklo? Kunin natin ang kwento ni Aling Silvia, isang 74 taong gulang na byuda mula sa Baguio
na nakatira kasama ang kanyang apo. Bawat gabi, tinatapos niya ang kanyang araw sa isang basong maligamgam na gatas, ilang pahina mula sa Biblia at isang para sigurado na pagbisita sa banyo. Hindi ko naman talaga nararamdaman na naiihi ako pag-amin niya, pero inisip ko na makakatulong ito para makatulog ako ng mas mahimbing. Ngunit sa kabila nito, natatagpuan niya ang kanyang sarili na gumigising ng hindi bababa sa 3 beses bawat gabi. Matapos kumonsulta kay Dr. Santos, isang respetadong urologist sa Makati, nagulat siyang malaman na ang kanyang routine ay maaaring bahagi ng problema. Ipinaliwanag niya na ang pantog ay gawa sa mga kalamnan na natututo ng mga gawi. Kapag madalas mong inaalisan ng laman ang iyong pantog kahit hindi pa ito puno, nagsisimula itong magpadala ng mga signal ng pagkaapurahan kahit na may maliit na laman lamang, mga 100 hanggang 150 ni ml, sa halip na sa karaniwang 300 hanggang 500 ml. Ang resulta, madalas na paggising para sa kaunting ihi lamang. Sa tulong ni Dr. Santos, sinimulan ni Aling Sylvia na sanayin muli ang kanyang pantog. Ginamit niya ang tinawag niyang prinsipyo ng tunay na pangangailangan. Pumunta lamang sa banyo kapag may tunay na pangangailangan. Sa halip na balisang maghintay sa pakiramdam na kailangan ng umihi, magbabasa siya ng ilang pahina pa, magme-meditate ng bahagya, o makikinig sa mga nakaka-relax na awitin sa loob ng PIMSTEW hanggang 20 minuto. Dahan-dahan, natutunan muli ng kanyang pantog na maghintay hanggang sa ito ay tunay na puno bago mag-signal. Sa loob ng ilang linggo, natutulog na siya nang walang patid sa loob ng itzap hanggang 6 na oras. Isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Nakangiti niyang ibinahagi, "Hindi ko akalain na ako pala ang gumagawa ng sarili kong problema. Ngayon, mas may tiwala na ako sa aking katawan. Nagigising ako tuwing umaga na puno ng enerhiya, tulad noong kabataan ko." Kung kayo po ay umiinom ng diuretics o may kondisyong medikal, siyempre, kausapin muna ang inyong doktor bago baguhin ang mga gawi. At para sa mga may limitadong mobility, okay lang na magtabi ng isang maliit na bote sa tabi ng kama. Huwag lang itong abutin dahil sa ugali. Magtiwala na alam ng iyong katawan kung kailan talaga kailangang umihi. Minsan, ang pagbitaw sa isang maliit na ugali ay maaaring magbalik ng isang buong gabing tulog, tulad ng nangyari kay Aling Sylvia. Ika-4 na gawi, posisyon ng pagtulog at ang maling unan. Kapag pinag-uusapan natin ang nokturya, karamihan sa mga tao ay hindi agad naiisip kung paano sila natutulog o kung anong uri ng unan ang kanilang ginagamit. Ngunit, sa maraming sambahayang Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda, ang posisyon sa pagtulog at pagpili ng unan ay madalas na ginagabayan ng nakasanayan sa halip na ng kalusugan. Kunin natin si Hinoong Reyes, isang 71 taong gulang na retiradong guro ng matematika mula sa Zamboanga. Sa loob ng mahigit 30 taon, ugali na niyang matulog ng nakadapa. Naniniwala siya na nakakatulong ito na mapanatiling kalmado at matatag ang tibok ng kanyang puso. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap sa matinding nokturya, sa wakas ay kumonsulta siya sa isang sleep specialist sa Cagayan de Oro. Ang unang nakakagulat na kaalaman na natanggap niya ay ito: ang kanyang posisyon sa pagtulog ay tahimik na naglalagay ng presyon sa kanyang pantog. Ang pagtulog ng nakadapa o sa anumang posisyon na pumipiga sa tiyan ay maaaring direktang magbigay ng stress sa pantog. Ang presyon na ito ay maaaring lumikha ng isang maling signal
na nag-uudyok sa katawan na gumising kahit na hindi pa puno ang pantog. Bukod dito, ang paggamit ng unan na masyadong mataas o masyadong patag ay maaaring makagambala sa sirkulasyon ng dugo. Sa araw, ang mahinang sirkulasyon ay maaaring maging sanhi ng pag-iipon ng likido sa mga binti na babalik lamang sa daluyan ng dugo sa gabi na nagiging sanhi para magtrabaho ng mas mabigat ang mga bato habang sinusubukan ninyong matulog. Binago ni Ginoong Reyes ang kanyang posisyon sa pagtulog. Nagsimula siyang humiga na nakatagilid sa kaliwa na may unan sa pagitan ng kanyang mga tuhod at gumamit ng unan na may tamang sukat sa ilalim ng kanyang ulo upang mapanatiling nakahanay ang kanyang leeg sa kanyang gulugod. Sa loob lamang ng 2 linggo, iniulat niyang natutulog na siya ng 5 hanggang 6 na tuloy-tuloy na oras nang hindi gumigising. Sinusuportahan ng siyensya ang pagbabagong ito. Ang pagtulog na nakatagilid sa kaliwa na may unan sa pagitan ng mga binti ay nakakatulong na ihanay ang gulugod, nagpapagaan ng presyon sa pantog, sumusuporta sa sirkulasyon, nagbabawas ng sakit sa likod, at nagtataguyod ng mas mahimbing na pahinga. Sa isang banayad ng ngiti, ibinahagi ni Ginoong Reyes, "Hindi ko inakala na dahil lang pala ito sa paraan ng paghiga ko. Ngayon, nagigising ako hindi lamang ng walang pagnanasang magmadali sa banyo, kundi pati na rin na may mas kaunting paninigas ng likod at mas magaan na pakiramdam sa pangkalahatan. Sana nalaman ko ito mga dekada na ang nakalipas." Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang mga pang-araw-araw na gawain at tradisyon ay lubos na pinahahalagahan ng mga senyor, kahit na isang bagay na kasing simple ng pagsasaayos ng posisyon sa pagtulog ay maaaring maging isang malakas na pagbabago na walang gastos. Bigyan ang iyong katawan ng pagkakataong magpahinga sa tamang paraan. Marahil ang payapang gabing iyon na hinihintay mo ay isang tamang postura lang ang layo. 5 gawi, temperatura ng kwarto at damit pantulog. Ang maliliit na detalye na nagpapabago sa lahat. Sa maraming sambahayang Pilipino, binibigyan ng malaking pansin ng mga nakatatanda ang mga ritual bago matulog. Isang pahid ng aceite de manzanilla o Vicks, isang mainit na inuming herbal, o isang tahimik na sandali na may gatas na may luyang dilaw. Gayunpaman, isa sa mga pinaka-napapabayaang salik ay maaaring ang mismong silid na tinutulugan natin at ang mga damit na isinusuot natin. Kunin natin si Ginang Cruz, isang 69 na taong gulang na retiradong guro mula sa Legazpi City. Sa loob ng maraming taon, natutulog siya sa isang saradong silid na walang bentilador, nakasuot ng makakapal na pajama na flannel kahit nasa tag-init. Naniniwala siya na ang init na ito ay nakakatulong sa kanya na makatulog. Ngunit bawat gabi ay gumigising siya ng 4 o 5 beses na basang-basa sa pawis, hindi mapakali at pagod. Ipinaliwanag kalaunan ng mga eksperto sa isang institusyon sa Bigan na ang hindi tamang temperatura ng silid at hindi angkop na damit pantulog ay nakakagambala sa panloob na balanse ng init ng katawan. Kapag masyadong mainit, bumibilis ang sirkulasyon ng dugo para tulungang palamigin ang katawan na nagpapadaan ng mas maraming likido sa mga bato. Ang tahimik na mekanismong ito ay humahantong sa mas maraming produksyon ng ihi sa gabi at mas maraming pagpunta sa banyo. Kasunod ng kanilang payo, gumawa si Ginang Cruz ng simple ngunit makabuluhang mga pagbabago. Lumipat siya sa preskong damit
pantulog na gawa sa koton, gumamit ng isang maliit na bentilador para sa daloy ng hangin, at bahagyang binuksan ang kanyang bintana upang pumasok ang simoy ng gabi. Sa isang linggo lamang, bumaba sa kalahati ang kanyang mga paggising sa gabi. Sa ikatlong linggo, ibinahagi niya, "Palagi kong sinisisi ang edad, pero lumalabas na dahil lang pala ito sa aking pajama at sa init." Maraming mga nakatatandang Pilipino ang sanay na magpatong-patong ng damit sa gabi para sa init. Ngunit iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang sobrang insulasyon ay maaaring makagambala sa mahimbing na pagtulog. Ang perpektong temperatura para sa mahimbing na pahinga ay nasa 18 hanggang 23 at ang maluwag at mahangin na tela tulad ng koton o linen ay tumutulong sa katawan na i-regulate ang init nang hindi pinagpapawisan. Ang sobrang init ay hindi lamang nagdudulot ng pagpapawis, ngunit maaari ring makagambala sa mga hormonal rhythm na mahalaga para sa mahimbing na pagtulog. Nakangiting sinabi ni Ginang Cruz, "Sinong mag-aakala na ang tela ng damit ko at ang hangin sa kwarto ko ang magpapatulog sa akin na parang isang bata muli? Ngayong mga araw na ito, nagigising akong mas sariwa. Mas magaan ang pakiramdam ng aking katawan at gumaan din ang aking kalooban." Minsan, ang pinakamaliliit na pagbabago sa ating kapaligiran ang maaaring magdulot ng pinakamalaking ginhawa. Ang isang mas malamig na silid at mas malambot na tela ay maaaring ang payapang gabing matagal mo nang hinahanap. Isang paanyaya para sa inyo. Maaari ko po ba kayong tanungin, "Mahal kong senior, ano po ba ang gumigising sa inyo ng 2 o 3 beses bawat gabi sa loob ng maraming taon?" Maaaring inisip ninyo na ito ay dahil lamang sa pagtanda. Isang mas mahinang pantog marahil. Pero ngayon, mas marami na tayong alam. Sa 5 simple ngunit mabisang pagbabago sa gawi, ang inyong mga gabi ay maaaring maging payapa muli. Mula sa paglalagay ng unan sa tamang posisyon hanggang sa pagkain ng mas magaan na hapunan o kahit na pag-inom na ng isang basong tubig sa tamang sandali. Maaaring parang maliliit na detalye lamang ang mga ito, ngunit sa katotohanan, ang mga ito ay mga gintong susi. Bakit pa natin pahihirapan ang katawan sa mga mabibigat na solusyon kung ang mga natural na pagbabago ay maaaring magdulot ng ginhawa at paggaling? Sa mga tahanan sa buong Maynila, Cebu, at maging sa mas maliliit na bayan tulad ng Lucena, maraming nakatatanda ang nagsimulang baguhin ang mga matagal nang gawi na ito at nagulat silang malaman na hindi na sila gumigising na may parehong pagkaapurahan na umihi. Ang kanilang tulog ay umaabot sa buong gabi. Bumangon silang mas magaan ang pakiramdam, mas refresh at handang salubungin ang umaga ng may lakas at isang banayad na ngiti. Kung kasama ko pa rin kayo hanggang ngayon sa pagbabasa ng mga huling linyang ito, ibig sabihin ay tunay ninyong pinapahalagahan ang inyong kalusugan, inyong kapayapaan, at ang inyong pang-araw-araw na kagalakan. Kaya't inaanyayahan ko po kayo. Ibahagi ninyo sa amin sa comment sa ibaba kung aling bahagi ng video na ito ang pinakatumatak sa inyo. O kung medyo personal yun, i-type na lang ang salitang pag-asa para malaman naming kasama pa rin namin kayo sa pag-asang ito para sa mas magandang araw. Huwag po kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, i-on ang notification bell, at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring tahimik na naghahanap hahanap ng isang mahimbing na gabi. Inilaan ninyo ang inyong buhay sa pag-aalaga
sa inyong pamilya. Ngayon, kami naman po ang mag-aalaga sa inyo. Naway magkaroon kayo ng mahimbing na tulog ngayong gabi at magkita-kita po tayong muli sa susunod na video.